Basura, iyan ang turing sa pagmamahal ng isang ina. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang isang babaeng uhaw sa kapangyarihan, nakaluhod sa malamig na sahig ang isang matanda. Pinupulot ang nadurog na suman. Umalis ka rito, amoy lupa ka. Singhal ng mapagmataas na nobya. Ngunit ang hindi niya alam, ang basurang itinapon niya ay ang nag-iisang reyna ng lalaking papakasalan niya. Mula sa durog na pagkatao, paano babangon ang katotohanan? Oh my gosh, tita, look at her. She smells like wet dirt. This is a VIP lounge, not a palengke. Guardiya, palabasin niyo nga ang pulubing ito bago pa may makakita sa kanya. Nakakasuka ang amoy. Ang matatalim na salitang iyon ay tila mga yelong itinusok sa dibdib ni Felicidad. Bahagyang umawang ang kanyang mga tuyong labi, ngunit walang tinig na lumabas. Unti-unting luminaw sa kanyang paningin ang babaeng nagmamay-ari ng malupit na boses. Isang magandang binibini, nakasuot ng puting bestida na tila walang bahid ng dumi at may mga matang puno ng pandidiri habang nakatingin sa kanya. Hindi pulubi si Nanay Feli. Sa ilalim ng suot niyang kupas at lumang duster na may tinahing punit sa laylayan, ay ang dangal ng isang inang nagpalaki ng isang CEO. Namamanhid ang kanyang mga binti dahil sa 5 oras na biyahe sa bus mula sa maalikabok na kalsada ng Nueva Ecija patungong Maynila. Nais lamang sana niyang humingi ng isang basong tubig sa malamig at tahimik na kapihan sa ibaba ng matayog na gusali bago niya sorpresahin ang kanyang anak na si Severino. Nanginginig ang kanyang mga palad na puno ng kalyo at sugat mula sa pagbubungkal ng lupa. Mahigpit ang kanyang hawak sa isang lumang basket na yari sa sulihiya. Sa loob niyon ay ang mga suman na buong gabi niyang niluto at ang mga pinakapula at pinakamalalaking kamatis na inanin niya mula sa maliit nilang bakuran. Pinili niya ang mga iyon ng may ngiti sa mga labi. Iniisip na tiyak na sabik na ang kanyang anak sa lutong probinsya. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, lumapit ang isang matipunong gwardiya. Sa pag-atras ni Nanay Feli dala ng takot at pagkabigla, sumabit ang kanyang lumang tsinelas sa makapal at mamahaling karpet. Nawalan siya ng balanse, bumagsak ang basket mula sa kanyang mga kamay, kasabay ng malakas na pagtama ng sulihiya sa makintab na marmol. Nagulong-gulong ang mga suman na binalot sa dahon ng saging. Ang mga kamatis na pinakaingatan niya ay dumausdos sa paanan ng magandang babae at marahas na naapakan ng matulis nitong takong. Sumambulat ang pulang katas nito sa sahig, tila dugong dumanak mula sa pagmamahal ng isang ina na walang awang niyurakan. Nanikip ang lalamunan ni Nanay Feli. Walang luhang pumatak, ngunit sa loob-loob niya ay tila gumuho ang buong mundo. Naging mabibigat ang bawat paghinga niya, parang may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Ang halimuyak ng mamahaling kape sa paligid ay biglang napalitan ng pait at asim na umabot hanggang sa kanyang sikmura. Keep your circle clean, Cassandra. Isang mas matandang babae na puno ng ginto sa leeg ang bumulong sa dalaga, habang pinapagpagan ang sariling damit na tila nadikitan ng sakit. You're about to marry into the De La Cruz Empire. Don't let these parasites near Severino. Baka isipin ng mga investors, nagpapakain tayo ng mga hampas lupa sa sarili nating teritoryo. Parang pinatigil ang pag-ikot ng mundo ni Nanay Feli nang marinig ang pangalang iyon. Severino. Ang lalaking papakasalan ng babaeng ito ay ang kanyang anak. Ang babaeng nanduduro at nandidiri sa kanya ay ang magiging manugang niya. Isang napakalamig na kirot ang gumapang mula sa kanyang gulugod patungo sa kanyang puso. Ang kalupitan ng tadhana ay isang mapait na lason na pilit niyang nilulunok. Dahan-dahan, ibinaba ni Nanay Feli ang kanyang sarili sa sahig. Lumuhod siya sa harap ng mga taong matalim ang mga tingin sa kanya. Nanginginig, ang kanyang mga daliring pinulot ang isang nadurog na kamatis. Gamit ang laylayan ng kanyang sariling lumang damit, sinubukan niyang punasan ang katas na kumalat sa sahig. Inaakalang sa paglilinis niya ng kanyang kalat ay hindi madudungisan ang pangalan ng kanyang anak.
Pinulot niya ang mga suman na natapakan, pilit ibinabalik sa sirasirang basket, habang ang bawat paggalaw niya ay pinapanood ng mga matang mapanghusga. Wala siyang sinabi, walang sumbat, dahil sa isip ng isang inang walang ibang inasam, kundi ang ikabubuti ng kanyang anak, mas pipiliin niyang siya ang mawasak, huwag lamang mahiya ang kanyang anak. Dahil sa kanya, itinaboy siya ng gwardiya palabas ng malamig na gusali. Sinalubong siya ng nakapapasong init ng araw sa lansangan ng Maynila. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang sirang basket, habang ang katas ng kamatis ay tila nag-iwan ng mantsa ng matinding kahihiyan sa kanyang damit. Nahihilo siya sa pagod, sa gutom, at sa labis na sakit na hindi kayang isigaw ng kanyang mga labi. Mula sa di kalayuan, huminto ang isang mahaba at itim na sasakyan sa tapat ng gusali. Bumukas ang pinto nito at iniluwal ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng perpektong itim na suit, may tindig na iginagalang ng lahat. Si Severino, ang kanyang anak, ang dahilan ng kanyang paghinga. Kumaba ng mabilis ang dibdib ni Nanay Feli. Bahagyang umusad ang kanyang mga paa upang humakbang palapit, upang tawagin ang pangalan nito at yumakap sa mga bisig ng anak na matagal na niyang inaasam na makita. Ngunit napatingin siya sa kanyang maruming damit, sa kanyang paang nakasuot ng pudpod na tsinelas, at sa nadurog na pagmamahal na nasa loob ng kanyang basket. Paano lalapitan ng isang inang duguan ng puso ang anak na nasa rurok na ng mundo, kung ang sarili niyang presensya ay tila isang sumpa sa kinabukasan nito? Mabilis na umatras ang mga paa ni Nanay Feli. Pilit itinatago ang sarili sa likod ng isang malaking haligi ng semento sa labas ng gusali. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya ang paglakad ng kanyang anak, papasok sa kapihan, matikas, kagalang-galang, at tinitingala ng lahat. Nang makita ni Severino ang magandang dalaga, agad itong ngumiti ng napakatamis. Sinalubong siya ni Cassandra ng isang mahigpit na yakap at halik sa pisngi. Tila isang maamong anghel na walang ginawang kasamaan, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Parang pinipiga ang puso ni Nanay Feli. Ang babaeng bumusabos sa kanya, ang babaeng umapak sa mga kamatis na pinaghirapan niyang itanim, ay siya ring babaeng nagpapangiti sa kanyang anak ng ganoon kakinang. Kung lalabas siya ngayon, kung isisigaw niya ang katotohanan at ipapakita ang kanyang maruming damit at nadurog na basket, alam niyang kakampi sa kanya si Severino. Ngunit alam din niyang masisira ang mundo ng kanyang anak. Masisira ang relasyon nito, ang mga koneksyon sa negosyo, at ang pangarap nitong pamilya. Sa isip ng isang inang sanay magtiis, ang sariling dangal ay maliit na halaga lamang kapalit ng kaligayahan ng kanyang anak. Tahimik siyang naglakad palayo, tumawid sa kabilang kalsada, at naupo sa isang lumang sementadong upuan sa maliit na parke. Ibinaba niya ang sirang basket sa tabi ng kanyang mga paa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga balikat. Gusto niyang umiyak, ngunit natatakot siyang may makapansin. Ilang sandali pa, lumabas si Severino mula sa gusali. Hawak ang kanyang telepono habang patingin-tingin sa paligid. Tila may hinahanap ito. Nang dumapo ang paningin ng binata sa kabilang kalsada, nahagip nito ang isang pamilyar na bulto, ang kupas na duster, ang nakayukong balikat. Hindi maaaring magkamali si Severino. Kilala niya ang tindig ng babaeng nagpalaki sa kanya. Hindi na inalintana ni Severino ang nag-iinit na sikat ng araw. Tumawid siya ng kalsada nang nagmamadali. "Nay?" Tawag niya, puno ng pag-aalala, at sabik ang kanyang tinig. Napaigtad si Nanay Feli. Dagli niyang itinulak ang sirang basket sa likuran ng sementadong upuan gamit ang kanyang paa upang hindi ito makita ng anak. Pilit siyang umayos ng upo at gumuhit ng isang pilit na ngiti sa kanyang nanginginig na mga labi. "Anak!" Malambing ngunit garalgal na sagot ng matanda. Lumuhod si Severino sa harap niya, walang pakialam kung madumihan ang kanyang mamahaling pantalon.
Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng ina. Nay, bakit po kayo nandito sa labas? Bakit hindi kayo dumiretso sa opisina ko? Kanina pa po ba kayo rito sa initan? Napalunok si Nanay Feli. Kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang nagbabadyang luha. Naligaw kasi ako, anak. Naguluhan ako sa mga matataas na gusali. Hahanapin sana kita. Kaya lang, natakot akong baka makaabala ako sa trabaho mo. Uuwi na sana ako, kaya lang naiwan na ako ng bus. Kumunot ang noo ni Severino. Puno ng awa at konsensya ang kanyang mga mata. Diyos ko, Nay, sana tinawagan niyo ako. Huwag na kayong umuwi ng Nueva Ecija ngayon. Sa bahay na po kayo matulog. Ipapakilala ko rin po kayo kay Cassandra, ang mapapangasawa ko. Tuwang-tuwa si Severino. Hindi napapansin ang bahagyang pag-atras ng katawan ng kanyang ina nang marinig ang pangalang iyon. Binuhat ng binata ang maliit na tampipi ng ina at inakay siya patungo sa nag-aabang na sasakyan. Naiwan sa likod ng sementadong upuan ng basket ng nadurog na suman at kamatis. Inuod at nakalimutan sa ilalim ng araw. Tulad ng katotohanang pinili niyang ibaon. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto ng isang malawak at tahimik na penthouse sa itaas ng isang marangyang gusali. Pagpasok pa lamang, sinalubong na si Nanay Feli ng lamig ng aircon at amoy ng mamahaling pabango na nanunuot sa ilong. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol at sa gitna ng sala ay may nakalatag na napakakapal at maputing carpet. Ang mga muebles ay tila galing sa mga pahina ng magasin na hindi niya kailanman nahawakan. Tumigil si Nanay Feli sa mismong pintuan. Yumuko siya at tiningnan ang kanyang pudpod na tsinelas na may bakas pa ng alikabok at putik mula sa probinsya. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang tsinelas at itinabi ito ng maayos sa isang gilid. Nakayapak siyang humakbang sa malamig na marmol, maingat na iniiwasan ang maputing karpet dahil takot siyang maiwan doon ang dumi ng kanyang mga paa. Napansin ito ni Severino. Napabuntong hininga siya, may halong pait sa kanyang dibdib. Nay, huwag na ninyong tanggalin ang tsinelas nyo. Bahay nyo rin ito. Kahit anong dumi pa yan, walang kaso sa akin. Ngumiti lamang si Nanay Feli. Isang ngangiting puno ng pag-iingat. Ayos lang, anak. Nakakahiyang dumiihan ang maganda mong sahig. Baka may magalit. Bago pa man makasagot si Severino upang ipagtimpla ng mainit na kape, ang ina sa kusina, tumunog ang elektronikong kandado ng pintuan. Bumukas ito. Pumasok si Cassandra. Hawak ang ilang paper bags ng mga sikat na brand ng damit. At may masayang ngiti sa mga labi na umaasang si Severino ang sasalubong sa kanya. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho nang makita niya ang matandang nakatayo sa gilid ng sala. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ang babaeng pinaalis niya sa kapihan kanina, ang babaeng tinawag niyang pulubi at amoy lupa, ay narito sa loob ng penthouse ng kanyang nobyo. Bumaba ang tingin ni Cassandra sa nakayapak na paa ni Nanay Feli at sa kupas nitong duster. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo. Tumigil ang paghinga ni Nanay Feli. Ang takot na naramdaman niya kanina ay muling bumangon, mas matindi, mas nakakasakal. Tila siya isang maliit na ibon na nakulong sa iisang hawla kasama ang isang ahas. Napansin ni Cassandra na lumalabas si Severino mula sa kusina. Sa isang iglap, tila nagpalit ng maskara ang magandang dalaga. Ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil sa pandidiri ay napalitan ng isang napakatamis, napakaperpekto at artipisyal na kagalakan. Ibinaba niya ang kanyang mga pinamili at lumapit ng mabilis. Oh my gosh! You must be Mommy Feli! Matinis at masayang bati ni Cassandra. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa kabutihan na alam ni Nanay Feli ay isang lason. Iniladlad ni Cassandra ang kanyang mga braso, handang yakapin ang matanda. Sa paglapit ng dalaga, naamoy ni Nanay Feli ang parehong pabango ng babaeng umapak sa kanyang mga kamatis. Nanginig ang buong katawan ng matanda.
Wala sa sariling humakbang siya paatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at labis na kaba, habang ang mga kamay ng babaeng nagwasak sa kanyang dangal ay palapit ng palapit upang yakapin siya sa harap ng kanyang walang kamalay-malay na anak. Tila huminto ang pag-ikot ng orasan sa loob ng penthouse habang nakasabit sa hangin ang mga braso ni Cassandra. Ang inaasahang yakap ay nauwi sa isang malamig at nag-aalinlang ang pag-atras mula kay Nanay Feli. Sa paningin ni Severino na nakatayo sa may hamba ng kusina, ang pag-atras ng kanyang ina ay dulot lamang marahil ng pagkailang at pagkamahiyain nito sa mga estranghero, lalo na sa isang babaeng tila galing sa ibang mundo tulad ni Cassandra. Ngunit para kay Nanay Feli, ang paglapit ng dalaga ay tila paglapit ng isang matulis na patalim. Ramdam niya ang init at panlalamig ng kanyang sariling katawan. Mabilis na nakabawi si Cassandra. Ibinaba niya ang kanyang mga braso at pinalitan ang naiwang puwang ng isang malutong at tila inosenteng tawa. "Oh, I'm sorry. Baka nabigla ko kayo, Mommy Feli." Malambing niyang saad habang palihim na pinasadahan ng matalim na tingin ang maruming damit ng matanda mula ulo hanggang paa. "Severino talks about you all the time. I'm just so happy to finally meet the woman who raised my amazing fiancé." Lumapit si Severino at inakbayan si Cassandra. Puno ng pagmamalaki at pagmamahal ang kanyang mga mata habang nakatingin sa dalamabamoanangaw babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay. "Nay, siya po si Cassandra. Ang sinasabi ko sa inyong pakakasalan ko." Pilit na pinakalma ni Nanay Feli ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tiningnan niya ang maamong mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito, ang kaligayahang matagal na nitong inaasam. Kung magsasalita siya ngayon, kung sasabihin niyang ang babaeng ito ang nagpaalis sa kanya kanina, tulad ng isang asong gala, mawawasak ang nangiting iyon sa labi ni Severino. Nilunok niya ang malaking bukol ng pait sa kanyang lalamunan. Tumango siya ng marahan at tipid ng ngumiti. Pabalik kay Cassandra, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ikinalulugod kitang makilala, Hija." Pagkalipas ng ilang minuto, nagpaalam si Severino na babalik sandali sa kusina upang tapusin ang paghahanda ng hapunan. Gusto niyang ipagluto ang kanyang ina ng paborito nitong sinigang. Ang inaasahan niyang masayang pagkikita ay naging simula ng isang tahimik na bangungot para sa matanda. Nang makapasok na si Severino sa kusina at hindi na nakikita ang sala, nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unting nawala ang matamis na ngiti sa labi ni Cassandra. Ang kanyang maamong muka ay napalitan ng isang malamig at matigas na anyo. Lumapit siya kay Nanay Feli na nakatayo pa rin sa gilid ng karpet. Wala na ang maingay at masayang boses. Pinalitan ito ng isang bulong na kasing talim ng yelo. "Huwag mong isipin na nakalimutan ko ang nangyari kanina," malamig na sabi ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa tainga ng matanda. "Hindi ko alam kung paano mo nakumbinsi si Sev na dalhin ka rito. Pero makinig kang mabuti. Kung gusto mong maging successful ang anak mo, huwag kang maging pabigat. Hindi na babagay ang mga katulad mo sa mundong ginagalawan niya ngayon." Napapikit si Nanay Feli. Ramdam ang bawat salitang tumatarak sa kanyang pagkatao. Ang pangaral ng matatanda tungkol sa utang na loob ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Utang na loob niya sa tadhana ang tagumpay ng kanyang anak. Baka tama ang dalaga. Baka isa nga siyang malaking pabigat. Nagpatuloy ang gabi sa hapagkainan. Nakalatag ang masarap na sinigang na iniluto ni Severino. Ngunit ang bawat subo ni Nanay Feli ay tila paglunok ng buhangin. Sa kabila ng masiglang kwentuhan ni Severino, ginamit ni Cassandra ang pagkakataon upang iparamdam sa matanda ang pagiging estranghero nito sa sariling pamilya. Sinasadya niyang gumamit ng mga salitang Pranses
at matataas na terminolohiyang Ingles kapag kinakausap si Severino tungkol sa kanilang nalalapit na kasal at mga proyekto sa negosyo. Tahimik lamang na nakikinig si Nanay Feli. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang plato. Ramdam ang labis na kaliitan ng kanyang sarili. Nakikita niya ang mundo ng kanyang anak na patuloy na umiikot palayo sa kanya. Napansin ni Severino na hindi halos ginagalaw ng ina ang pagkain. Kumuha siya ng pinakamalambot na parte ng tiyan ng bangus at maingat na inilagay ito sa ibabaw ng kanin ni Nanay Feli. Kain pa po kayo, Nay. Alam kong paborito niyo ito. May kislap ng luha sa mga mata ng matanda. Ngunit bago pa man niya maitapat ang tinidor sa isda, nakita niya ang bahagyang pag-irap ni Cassandra. Ang tila simpleng pag-irap na yon ay sapat na upang ipaalala kay Nanay Feli kung sino ang mas may karapatan sa atensyon ng kanyang anak. Nang tumalikod si Severino upang kumuha ng tubig, dahan-dahang ginamit ni Nanay Feli ang kanyang kutsara. Maingat at tahimik niyang inilipat ang masarap na tiyan ng bangus mula sa kanyang plato patungo sa plato ni Cassandra. Hindi niya kinain ang pagmamahal na ibinigay ng anak, bagkus ay inialay niya ito sa babaeng umaapi sa kanya, umaasang baka sakaling lumambot ang puso nito para kay Severino. Sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Tahimik na ang buong penthouse. Si Severino ay pagod na nakatulog matapos ang mahabang araw, habang si Nanay Feli ay nakahiga sa malamig na kama sa guest room, nakatingin sa madilim na kisame. Tuyo na ang kanyang lalamunan, kaya napagpasyahan niyang lumabas upang kumuha ng isang basong tubig. Sa kanyang paglalakad, patungo sa kusina, nakita niya ang siwang ng ilaw mula sa pinto ng opisina ni Severino. Bahagyang bukas ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Cassandra, malamang ay may kausap sa telepono. Tita Beatrice, I'm telling you, it's a disaster. Ang galit ngunit pigil na boses ni Cassandra ay umaabot sa tainga ni Nanay Feli. The old woman is here. Oo, ang pulubing pinalayas natin kanina. Nanay pala ni Sev. She is a walking stain on his reputation. Hindi pwedeng makita siya ng mga press sa engagement party. I will find a way to send her back to the province. Titiyakin kong hindi siya magiging bahagi ng kasal namin. Kahit ano pa ang mangyari, napatigil sa paghinga si Nanay Feli. Ang baso na sana'y kukunin niya ay tila naging napakabigat sa kanyang isipan. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, nakikinig sa planong pagpapatapon sa kanya, habang ang tunog ng pinto na marahas na isinara ni Cassandra mula sa loob ay umaaling-awngaw ng matagal sa kanyang isipan. Kinabukasan, maagang umalis si Severino patungo sa opisina dahil sa isang biglaang meeting kasama ang mga foreign investors. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, hinalikan niya sa noo ang kanyang ina. Mahigpit na nagbilin kay Cassandra na alagaan ito at ipinangakong uuwi siya ng maaga para makapag-usap sila ng masinsinan. Sumang-ayon si Cassandra na may kasamang matamis na ngiti at pangako ng pag-aalaga. Ngunit ang mga pangakong yon ay naglaho kasabay ng tunog ng makina ng sasakyan ni Severino na papalayo. Nang matiyak ni Cassandra na mag-isa na lamang siya kasama ang matanda sa malawak na penthouse, nagsimula ang kanyang tahimik na paninira. Tumawag siya ng isang grupo ng mga profesional na tagalinis at inutusang linisin ang buong bahay mula sa simula. Naupo si Nanay Feli sa isang maliit na upuan sa gilid ng sala, nakatungo at pilit pinapalit ang sarili upang hindi makasagabal sa mga naglilinis. Sa bawat pagdaan ni Cassandra sa kanyang harapan, may dala itong mamahaling pabango at tahasang nag-i-spray sa hangin na tila ba ang mismong hininga ni Nanay Feli ay may dalang sakit. Make sure you scrub that area well. Malakas na utos ni Cassandra sa isang tagalinis, habang nakaturo sa bahaging inupuan ni Nanay Feli kahapon. It smells like cheap fish sauce and dried sweat in here. Ayaw ni Sev ng ganyang amoy. Nakakahiya sa mga bisita. Pinigilan ni Nanay Feli ang panginginig ng kanyang mga labi. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko, ang mga dumi sa gilid na hindi matanggal
kahit anong kuskus niya dahil sa tagal ng pagtatanim. Sa halip na magsalita, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang lumang duster. Inuulit sa kanyang isipan na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kanyang anak. Bandang tanghali, napansin ni Nanay Feli na wala na sa gilid ng pasilyo ang kanyang lumang basket ng suman. Ang tanging alaala ng kanyang pagmamahal na itinabi niya roon kagabi bago matulog. Nagmamadali siyang naghahanap sa paligid. Ang kanyang kaba ay tila nagiging takot nang hindi niya ito makita sa kusina o sa sala. Hahija! Mahinang tawag ni Nanay Feli kay Cassandra na noon ay nagmamantika ng kanyang kuko sa sofa. Nakita mo ba? Nakita mo ba yung lumang basket ko? Yung may mga suman sana. Hindi man lang lumingon si Cassandra. Patuloy lang siya sa ginagawa niya bago malamig na sumagot. Ah, that garbage? Pinaayos ko na sa cleaners. Nasa basurahan na sa baba. Nabulok na kasi ang amoy. Baka langawin pa ang bahay ni Sev. Para sa isang inang inilaan ang buong gabi sa pagbabalot ng suman habang nakaupo sa sahig na kawayan sa probinsya, ang mga salitang iyon ay isang kamatayan. Ang laman ng basket na yon ay hindi lamang pagkain. Ito ay ang kanyang pawis, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang tahimik na dasal para sa tagumpay ng kanyang anak. Nang hindi na makapagpigil, lumabas si Nanay Feli ng penthouse at hinanap ang malaking basurahan sa gilid ng fire exit ng gusali. Samantala, dumating si Laura, ang masiyahin at maasikasong sekretarya ni Severino, upang kumuha ng ilang mahahalagang dokumento na naiwan ng kanyang boss sa opisina nito sa bahay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang bukas na pinto ng fire exit. Sumilip siya at doon, natigilan ang buong pagkatao ng dalaga. Nakita ni Laura si Nanay Feli, nakaluhod sa malamig na semento, nakikipag-agawan sa dumi habang pilit hinahalungkat ang malaking asul na basurahan. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ng matanda ay tuluyan ng umagos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang isa-isang suman na nahaluan na ng mga itinapong basura at alikabok. Maingat na pinapagpagan ito na tila ba ang bawat butil ng kanin ay ginto. Sayang! Sayang! Paulit-ulit na bulong ni Nanay Feli sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Yakap-yakap ang mga nadumihang suman na hindi na mapapakinabangan. Hindi kinaya ni Laura ang eksenang iyon. Ang kanyang sariling ina ay isa ring magsasaka sa probinsya. Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang bigat ng dinadala ni Nanay Feli. Mabilis siyang lumapit, hindi alintana ang dumi ng basurahan. Walang sabi-sabing lumuhod si Laura sa tabi ng matanda at marahang hinawakan ang nangangatog nitong balikat. Tinulungan niyang pulutin ang natitirang suman, pinapagpagan ng mga ito kahit alam nilang pareho na wala na itong silbi. Nay! Garalgal ang boses ni Laura, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa habag at pagpipigil ng galit. Tutulungan ko po kayo. Habang magkasamang nagliligpit ang dalawa, bumukas ng malakas ang pinto ng fire exit. Nakatayo doon si Cassandra, nakapamewang at ang mga mata ay naglalabas ng apoy ng pagkayamot. What is the meaning of this? Matalim na tanong ng dalaga. Tiningnan niya si Laura mula ulo hanggang paa. Tila isang mikrobyong nakapasok sa kanyang malinis na bahay. Ikaw ang sekretarya ni Sev, di ba? Anong ginagawa mo? Nakikisawsaw sa basura, kasama ng matandang yan. Tumayo si Laura, inaayos ang kanyang salamin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nanay Feli ang tapang sa mata ng isang simpleng empleyada na handang lumaban para sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Laura, naglakad papalapit si Cassandra. Inilapit ng babae ang kanyang mukha kay Laura, bumubulong ng may pagbabanta. Huwag kang makialam sa hindi mo buhay, Laura. Isa ka lang empleyada. Isang salita ko lang kay Sev, mawawalan ka ng trabaho. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, isara mo ang bibig mo at huwag mo nang pansinin ang mga bagay na hindi nababagay sa mundong ito. Yumuko si Laura.
Pilit itinatago ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata, habang ang lamig ng pagbabanta ni Cassandra ay nanatiling nakasabit sa hangin, naghihintay ng susunod nitong biktima. Tila gumuho ang huling haligi ng pag-asa ni Nanay Feli. Ang mga banta ni Cassandra kay Laura ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, isang malinaw na babala na ang sino mang kumampi sa kanya ay masusunog. Nang bumalik siya sa tahimik na guest room matapos ang tagpong yon, kumuha siya ng isang lumang piraso ng papel at isang pudpod na lapis mula sa kanyang dalang tampipi. Pilit niyang pinakalma ang kanyang mga nanginginig na kamay habang sinisimulang isulat ang isang liham ng pamamaalam para sa kanyang anak. Anak, patawad kung aalis ako nang walang paalam. Isinulat niya, ang bawat titik ay tila mabigat na bato. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakita ko na kung gaano ka kasaya. Nakita ko ang iyong magiging asawa at ang ganda ng buhay na naghihintay sa iyo. Tama si Cassandra. Kailangan mong mapaligiran ng mga taong makakatulong sa pag-angat mo. Hindi ko na gustong maging pabigat pa. Mahal na mahal kita. Severino. Isang luha ang pumatak sa salitang mahal, nagpalabo sa tinta. Iyon na sana ang huling hakbang ng kanyang tuluyang paglaho. Handa na niyang isuksok ang sulat sa ilalim ng unan at lumabas ng tahimik, dala ang kanyang mga sirang gamit. Ngunit bago pa man niya matapos tiklupin ang papel, bumukas ang pinto ng penthouse. Narinig niya ang malakas at masayang boses ni Severino. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig ng ganoon kasigla. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Tumakbo palapit si Severino at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Iniaangat pa siya ng bahagya mula sa sahig. Nay, Nay, napakagandang balita. Bulalas ng binata. Ang mga mata nito ay nagliliwanag. Yung malaking proyekto na matagal na naming nilalakad, natuloy na. At alam niyo ba kung bakit? Dahil sa rekomendasyon ng pamilya Villarreal, ang pamilya ni Cassandra. Nay, dahil sa kanila, maraming empleyado ang hindi mawawalan ng trabaho. Napakalaki ng utang na loob ko sa pamilyang yon. Nanigas si Nanay Feli sa mga bisig ng kanyang anak. Ang mga katagang utang na loob ay tila mga kadenang lalong sumakal sa kanya. Kung aalis siya at isisiwalat ang katotohanan, hindi lamang si Cassandra ang masasaktan, kundi buong kumpanya at ang pangarap ng kanyang anak. Lihim na nakatingin si Cassandra mula sa gilid. May isang makamandag at matagumpay na ngiti sa labi. Tila ipinapaalala sa matanda kung sino ang may kontrol sa kapalaran ng binata. Bumalik si Nanay Feli sa kwarto. Hinawakan ang liham na isinulat niya at dahan-dahan itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso. Itinatapon ang sarili niyang kalayaan kasama ng mga papel. Kalaunan ng hapong yon, habang si Severino at Cassandra ay abala sa isang online meeting, kumatok ng mahina si Laura sa pinto ng guest room. May dala itong isang mainit na tasa ng salabat. Ang amoy ng luya ay nagdala ng munting ginhawa sa malamig na silid. Lumapit si Laura at naupo sa gilid ng kama. Hindi na niya itinago ang awa sa kanyang mga mata. Nay Feli, alam ko po ang ginagawa ni Miss Cassandra sa inyo. Hindi po kayo dapat nandito para saktan. Pwede ko po kayong tulungang umuwi kung gusto nyo. Umiling si Nanay Feli. Kinuha ang mainit na tasa, ang init nito ay nagbigay lakas sa kanyang nanginginig na palad. Hindi hidya. Nakita mo naman kung gaano kasaya si Severino. Kung ang kapalit ng tagumpay niya ay ang pagtitiis ko sa sulok na ito, tatanggapin ko. Sanay naman akong maghirap. Hinawakan ni Laura ang kamay ng matanda. Sa pagkakataong yun, nag-ugat ang isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa galing sa laylayan. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Baka hindi ko po mabago ang ugali ng babaeng yan, pero hindi ko hahayaang mapag-isa kayo. Habang umiinom si Nanay Feli ng salabat, nahagip ng kanyang paningin ang isang makapal na papel sa ibabaw ng lamesa, ang draft ng imbitasyon para sa nalalapit na engagement party. Kinuha niya ito. Marangya ang pagkakagawa, may gintong letra,
Ngunit nang basahin niya ang pangalan ng mga magulang ng lalaki, nakita niyang ang kanyang pangalan ay nakasulat bilang Felicidad de la Cruz, isang pagkakamali na sinadya upang hindi mapansin sa gilid ng pahina. Sa kabilang banda ng bahay, malakas na nagbukas ang pinto. Pumasok si Tita Beatriz, ang tiyahin ni Cassandra, na may bitbit na mga katalogo ng kasal. Narinig niya ang presensya ng matanda sa kwarto, kaya't lumapit ito at huminto sa mismong hamba ng pinto. Tiningnan ni Tita Beatriz si Nanay Feli mula ulo hanggang paa. Tila isang maruming insekto ang kanyang pinagmamasdan. "I hope you understand the situation, Mrs. De La Cruz." Malamig na wika ng matandang ginang, ang kanyang boses ay tila may bahid ng asido. "The engagement party will be full of politicians and top-tier businessmen. Hindi na babagay doon ang mga taong hindi marunong gumamit ng kubyertos. Inaasahan ko na gagawa ka ng dahilan para hindi dumalo. Nauunawaan mo ba? Para rin ito sa ikabubuti ng anak mo." Ang mga matalim na salita ni Tita Beatriz ay nag-iwan ng nakakasakal na katahimikan sa kwarto, habang si Nanay Feli ay napayuko. Hindi magawang ipagtanggol ang sariling karapatan na makita ang araw ng tagumpay ng kanyang nag-iisang anak. Dumating ang araw na labis na kinatatakutan ni Nanay Feli. Ang pre-engagement VIP party, isang marangyang pagtitipon bago ang mismong formal na anunsyo, ay gaganapin mismo sa loob ng penthouse ni Severino. Mula pa umaga, abala na ang mga caterers na nakasuot ng malilinis at puting uniforme. Nag-aayos ng mahahabang mesa na puno ng mga pagkain at inuming hindi pa nakikita ni Nanay Feli sa buong buhay niya. Pinalitan ang mga bulaklak, pinakintab ang sahig, at pinalibutan ang sala ng malalaking speaker na nagpapatugtog ng banayad na musika. Para kay Cassandra at Tita Beatriz, ito ang gabi upang ipagmalaki ang kanilang kapangyarihan at koneksyon. Para kay Nanay Feli, ito ang gabi ng kanyang pagkakakulong. Bago pa man dumating ang mga unang bisita, maagang pumasok si Cassandra sa maliit na kwarto ni Nanay Feli, dala ang isang matalim at tila nakakalason ng ngiti. Ibinaba niya sa ibabaw ng maliit na lamesa ang isang botelya ng gamot na pampatulog. "Mami Feli, magiging napakaingay sa labas mamaya." Malambing ngunit puno ng banta ang tinig ng dalaga. Ang sabi sa akin ni Sev, "Madali kayong mahilo sa ingay at usok. Kaya mas mabuti pong uminom kayo nito at magpahinga na lang dito. I'll make sure nobody disturbs you." Hindi sumagot si Nanay Feli. Nakatingin lamang siya sa botelya ng gamot. Nang hindi makita ang inaasahang pagsang-ayon, marahas na hinawakan ni Cassandra ang braso ng matanda. Mahigpit at nakakadiin, dahilan upang mapadaing ng mahina si Nanay Feli. "Makinig ka sa akin, matanda." Nag-iba ang tono ni Cassandra. Lumabas ang totoong kulay ng kanyang kalupitan. "Wag na wag kang lalabas sa kwartong ito. Kapag nakita ka ng mga bisita at nalaman nilang nanay ka ni Sev, babagsak ang mga stocks ng kumpanya niya. Gusto mo bang mangyari iyon? Gusto mo bang sirain ang pinaghirapan ng anak mo dahil lang sa kakapalan ng mukha mo?" Binitawan ni Cassandra ang braso ng matanda. Bago siya lumabas, marahas niyang isinara ang pinto at, nang hindi alam ni Severino, tahimik na inikot ang susi mula sa labas. Nakakulong si Nanay Feli. Pagsapit ng gabi, na puno ng tawanan, kalembang ng mga mamahaling baso, at musika ng piano ang buong penthouse. Sa labas ng pinto, Cassandra was the perfect fiancé, nakangiting nakikipag-usap sa mga kilalang politiko at negosyante. Nang hanapin ni Severino ang kanyang ina upang ipakilala sana sa ilang malapit na kaibigan, agad siyang sinalubong ni Cassandra. "Oh, Sev, babe," malambing nitong sabi habang hinahaplos ang dibdib ng binata. Mommy Feli wasn't feeling well. Sumakit daw ang ulo niya, kaya binigyan ko ng gamot pampatulog at pinagpahinga na muna. She specifically asked not to be disturbed. Hayaan na muna natin siya. Baka mabinat. Tumango si Severino. May halong pag-aalala, ngunit naniwala sa matamis na dila ng kanyang nobya. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si Nanay Feli sa sahig,
Idinikit ang kanyang tainga sa malamig na pinto. Dinig na dinig niya ang mga tawanan sa labas. Dinig niya ang masayang boses ng kanyang anak na nagyayabang tungkol sa kanyang tagumpay. Naririnig niya ang lahat ng kasayahang hindi niya kailanman mararanasan. Kumakalam ang kanyang sikmura, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang tira-tirang suman na patagong itinabi niya kahapon. Matigas na ito at malamig, ngunit dahan-dahan niya itong kinain habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa bawat kagat, nilulunok niya ang lahat ng pait at pang-aalipusta. Umaasang ang kanyang pagtitiis ay magiging pataba sa masaganang buhay ni Severino. Biglang may kaluskos mula sa ilalim ng pinto. Napatingin si Nanay Feli. Mula sa siwang sa ibaba, unti-unting itinulak papasok ang isang mainit na pandesal na binalot sa malinis na tissue. May kasama itong maliit na piraso ng papel. Kinuha ito ni Nanay Feli at binasa ang nakasulat sa tulong ng liwanag na nagmumula sa labas. Nay, huwag po kayong susuko. Nandito lang ako sa labas. Walang pangalan, ngunit alam niya kung kaninong sulat kamay ito, Laura. Ang init ng tinapay sa kanyang palad ay tila isang munting kandila sa gitna ng matinding dilim. Makalipas ang ilang oras nang mag-uwian na ang mga bisita at tuluyan ng tumahimik ang paligid, tumulong si Severino sa mga tagalinis upang ayusin ang mga naiwang kalat sa sala. Habang pinupulot niya ang isang nahulog na table napkin sa ilalim ng sofa, nakapa ng kanyang kamay ang isang malamig na bagay. Inilabas niya ito at tiningnan. Isang lumang hair clip, gawa sa murang plastik na nabili lang sa palengke. Namukhaan ito ni Severino. Ito ang Clem na palaging suot ng kanyang ina mula pa ng bata siya. Ngunit bakit ito nasa ilalim ng sofa? At bakit may mahigpit at nakapulupot na mga hibla ng puting buhok dito? Tila ba marahas itong nahablot mula sa ulo ng kanyang ina? Kumunot ang noo ni Severino. Ang kanyang isip ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso. Ang pagkawala ng basket. Ang laging pamamalagi ng kanyang ina sa kwarto. Ang gamot na pampatulog. Tiningnan niya ang direksyon ng kwarto kung saan natutulog si Nanay Feli. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang malamig at nakakabahalang hinala ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang makapal na ulap sa kalangitan ng Maynila ay tila sumasalamin sa nagdidilim na isipan ni Severino. Hawak niya sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon ang lumang hair clip ng ina habang nakaupo sa kanyang opisina. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking bintana na nagpapakita ng abalang syudad. Hindi siya makapag-focus sa mga kontrata sa kanyang harapan. Ang hinalang na buo kagabi ay tila isang laso na unti-unting gumagapang sa kanyang ugat. Kailangan niya ng kasagutan, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Habang naguguluhan si Severino, si Laura naman ay may sariling laban na hinaharap. Dahil inutusan siyang bumili ng paboritong kape ni Severino, muli siyang napadpad sa mamahaling kapihan sa ground floor ng gusali, ang mismong lugar kung saan nawasak ang dangal ni Nanay Feli. Habang naghihintay ng kanyang order sa gilid ng counter, napansin niyang nagkukumpulan ng ilang barista at waiter. Palihim na nag-uusap at paminsan-minsan ay nakatingin sa kanya. Sigurado ka ba, Arman? Baka naman kamukha lang. Isang babaeng barista ang nagdududa. Nakita ko nga sabi, nanay ni Sir Sev yun. Madiing sagot ni Arman. Isang binatang waiter na may tagping uniforme at may mga matang nag-aapoy sa pagnanasang ilabas ang totoo. Tinawag na pulubi ni Ma'am Cassandra. Inapakan pa yung daladalang suman at kamatis. Naging yelo ang buong katawan ni Laura nang marinig niya ang mga salitang iyon. Mabilis siyang humakbang palapit sa grupo. Anong pinag-uusapan niyo tungkol sa ina ni Sir Sev? Matigas at seryosong tanong ng dalaga. Nagulat ang mga empleyado. Nagkatinginan sila.
Nag-aalinlangan kung magsasalita. Ngunit si Arman, na ang sariling ina ay nagtitinda lamang ng isda sa palengke ng Tondo, ay matagal nang hindi makatulog dahil sa konsensya. Hinila niya si Laura sa isang tahimik na sulok malapit sa fire exit. Inilabas ni Arman ang kanyang lumang telepono at ipinakita ang isang video. Miss Laura, hindi po ako nakatulog simula noong mangyari ito. Pinalabas nila ang matanda na parang aso. Gusto ko sanang ibigay ito kay Sir Sev, kaya lang natatakot ako na baka sisantihin ako ng manager namin. Binayaran ng kampo ni Ma'am Cassandra ang manager natin para burahin ang CCTV footage, pero mabuti na lang at na-save ko ang kopya sa aking USB. Pinanood ni Laura ang video mula sa maliit na screen ng telepono. Nanlaki ang kanyang mga mata at napakuyom ang kanyang mga kamao nang makita ang eksaktong ginawa ni Cassandra. Ang pagtapon ng basket, ang pagyurak sa pagkain, ang panliliit ng ina ng lalaking iginagalang niya. Ang luha ay agad na tumulo mula sa mata ni Laura. Binuksan ni Laura ang kanyang pitaka at inilabas ang lahat ng lamang pera. Arman, bilhin ko ang USB na yan kahit magkano. Marahang inilayo ni Arman ang kamay ni Laura na may hawak na pera. Umiling ang binata, puno ng dignidad ang kanyang pagkatao sa kabila ng kahirapan. Miss Laura, nanay ko rin po ay nagtitinda sa palengke. Alam ko po ang pakiramdam ng minamaliit. Hindi po mabibili ng pera ang dangal ng isang ina. Ibigay niyo po ito kay Sir Sev. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng demonyo ang papakasalan niya. Hawak ang USB na tila isang nagbabagang uling. Patakbong bumalik si Laura sa opisina ng De La Cruz Holdings. Kabado siyang pumasok sa kanyang cubicle. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinasaksak ang USB sa kanyang computer. Kailangan niyang makita ang mas malinaw na bersyon. Kailangan niyang tiyakin ang bawat detalye bago niya ito ipakita kay Severino. Samantala, sa loob ng opisina ng CEO, papasok sana si Cassandra dala ang mga dokumento tungkol sa budget ng kanyang charity foundation na kailangang pirmahan ni Severino. Ngunit bago pa man niya mailapag ang mga folder, hinarang ito ni Severino gamit ang kanyang kamay. Ang mata ng binata ay nakatitig sa mga numero sa isang screen ng kanyang tablet. Cassandra! Malamig at seryosong tawag ni Severino. Bakit may 3 milyong pisong pondo mula sa Villarreal Charity na inilipat sa isang personal account sa ilalim ng pangalan ng tiyahin mo? At ang pondo para sa pagpapagawa ng mga poso sa probinsya, bakit ginamit para pambayad sa isang PR agency? Bahagyang namutla si Cassandra, ngunit bilang isang sanay sa pagsisinungaling, mabilis siyang nag-iba ng anyo. Pinalitan niya ng luha ang panlalamig ng kanyang mukha. Lumapit siya at pilit na niyakap ang braso ni Severino. Babe, hindi mo ba naiintindihan? Garalgal na wika ng dalaga, ginagamit ang pamamaraang palagi niyang sandata. Tita Beatrice and I are just trying to protect the foundation's image. Kung maganda ang image natin, mas maraming investors ang papasok. Para sa atin din ito, Sev, para sa future natin. Bakit mo ba ako pinagdududahan? Akala ko ba mahal mo ako? Tiningnan lamang ni Severino ang mga luhang tumutulo sa pisngi ni Cassandra. Noong una, marahil ay nahabag siya rito. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging naiisip niya ay ang lumang hair clip ng kanyang ina na puno ng naputol na puting buhok. Unti-unting nadudurog ang maskara ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa labas ng opisina, napatakip si Laura ng bibig. Nagplay na ang malinaw na CCTV footage sa kanyang monitor. Ang bawat salita, ang bawat paggalaw ay tila kutsilyong humihiwa sa katotohanan. Habang pinapanood niya kung paano lumuhod si Nanay Feli, hindi napansin ni Laura na bumukas ang pinto ng opisina ni Severino. Nakita ni Severino na umiiyak ang kanyang sekretarya sa harap ng computer. Naglakad siya palapit. Ang mga yapak niya ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na karpet. Laura! Tinig na puno ng awtoridad mula sa likuran ng dalaga.
Ano yang pinapanood mo? Napaigtad si Laura. Huli na upang isara ang monitor. Ang video ay nakapos sa mismong eksena kung saan nakaturo ang daliri ni Cassandra sa mukha ni Nanay Feli habang nakadapa ang matanda sa sahig. Tumayo si Laura, nanginginig. Hindi alam kung paano sisimulan ang pagsabog ng isang bombang dudurog sa puso ng lalaking nasa kanyang harapan. Nanghihina ang mga tuhod ni Laura. Mabilis niyang ibinaba ang takip ng kanyang laptop. Muntik na niyang maipit ang sariling mga daliri sa labis na pagmamadali. Malakas ang pagkabog ng kanyang dibdib, tila gustong kumawala mula sa kanyang tadyang. Alam niya ang nakita niya. Alam niya ang kalupitang ginawa kay Nanay Feli, ngunit hindi ito ang tamang pagkakataon upang isambulat ang katotohanan. Nandoon si Cassandra sa kabilang silid at bilang isang dalubhasa sa paggawa ng kasinungalingan, madali nitong mababaligtad ang sitwasyon at baka burahin pa ang nag-iisang ebidensya. Kailangang mapanood ito ni Severino sa oras na wala nang kawala ang ahas na nakapulupot sa kanyang leeg. Wala po ito, sir. Pilit ng ngiti ni Laura, itinatago ang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang palda. Isang viral video lang po ng mga pusa na ipinadala sa akin ng kaibigan ko. Pasensya na po, hindi ko na uulitin sa oras ng trabaho. Naningkit ang mga mata ni Severino. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Pilit binabasa ang mukha ng kanyang sekretarya na namumutla sa kaba. Bago pa siya makapagtanong muli, lumabas si Cassandra mula sa opisina. Umiiyak ang dalaga, mahigpit na humawak sa braso ni Severino at inakit ang atensyon ng binata pabalik sa kanyang sariling drama tungkol sa mga pondo ng charity. Nagpasya si Severino na palampasin ang nakita kay Laura, ngunit ang matigas na buhol ng pagdududa sa kanyang isipan ay mas lalong humigpit. Kinagabihan, pagka-uwi sa penthouse, isang maaliwalas at tila inosenteng tanawin ang sumalubong kay Severino. Sa gitna ng sala, nakatayo si Nanay Feli. Maingat niyang inilaladlad mula sa isang lumang plastic bag ang kanyang pinakaiingatang damit. Ito ang bestida na isinusuot niya tuwing may espesyal na okasyon sa probinsya, isang pulang kasuotan na may kupas ng burda ng mga bulaklak. Halata ang nipis ng tela dahil sa paulit-ulit na paglalaba, ngunit malinis ito at iningatan ng labis. Nay, anong ginagawa ninyo dyan? Tanong ni Severino. Lumambot ang kanyang boses, saglit na nakalimutan ang bigat ng araw sa opisina. Lumingon si Nanay Feli, may matamis na ngiti sa kanyang mga labi na nagtangkang itago ang takot at pagod sa kanyang mga mata. Anak, isusukat ko lang sana ito. Sabi mo kasi, sa susunod na linggo na ang formal na anunsyo ng inyong pagpapakasal, gusto ko sanang makita kung kasya pa sa akin. Ito na kasi ang pinakamaayos na damit ko. Namuo ang isang malaking bukol sa lalamunan ni Severino. Ang pagmamahal at kasimplihan ng kanyang ina ay isang kayamanang hindi mapapantayan ng anumang mamahaling tatak sa syudad. Lumapit siya at marahang hinaplos ang manipis na tela. Ipinangangako sa sarili na bibilhan niya ng pinakamagandang trahe ang kanyang ina kinabukasan. Nagpaalam si Severino na papasok muna sa kwarto upang magpalit ng damit. Nang makapasok na ang binata, lumabas naman si Cassandra mula sa kusina. Hawak niya ang isang mahabang baso na may lamang pulang alak. Nang makita niya ang hawak ni Nanay Feli, umikot ang kanyang mga mata sa labis na pandidiri. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila may dalang kamatayan sa pangarap ng matanda. My gosh, ano ba yung hawak mo? Maarte at malamig na tanong ni Cassandra. Basahan ba yan? Huwag mong sabihin sa akin na iyan ang isusuot mo sa engagement party namin. Yumuko si Nanay Feli at pilit na itinago ang bestida sa kanyang likuran. Maayos pa naman ito, Hija. Nilabhan ko ito ng mabuti. Hindi naman ako lalapit sa mga matataas na bisita ninyo. Sa isang gilid lang ako uupo. Gusto ko lang makita ang anak ko.
Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng dalaga. Hindi siya papayag na may isang amoy lupang probinsyana na sisira sa perpektong larawan ng kanyang pag-angat sa lipunan. Habang nagkukunwaring dadaan sa gilid ni Nanay Feli, sinadya ni Cassandra na itabig ang sariling kamay na may hawak ng baso. Bumuhos ang madilim na pulang alak sa pulang gitna ng kupas na bestida. Napasinghap si Nanay Feli. Ang mga mata niya ay nanlaki habang pinagmamasdan ng alak na mabilis na sumipsip sa manipis na tela. Tila sariwang dugo na kumalat at sumira sa huling piraso ng kanyang dignidad. Binitawan niya ang damit, nanginginig ang mga kamay habang ito ay bumagsak sa malamig na sahig. Oops! Oh my gosh, I'm so clumsy! Malakas at artipisyal na sigaw ni Cassandra. Sinisiguro na maririnig siya mula sa kwarto. Pilit niyang tinakpan ang kanyang bibig, ngunit hindi maitago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Lumapit siya at bumulong. Sayang, mukhang hindi ka na makakadalo. Hanggang dito na lang ang pangarap mo, matanda. Eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Severino. Naabutan niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig. Pilit na pinupunasan ang mantsa ng alak sa damit gamit ang kanyang mga kamay habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Nakita niya si Cassandra na nakatayo. Kunwari gulat na gulat at nag-aalala. Babe, I'm so sorry. Mabilis na lumapit si Cassandra kay Severino at yumakap sa braso nito. Nadulas ang kamay ko. Natapon ang wine ko sa damit ni Mommy Feli. I offered to buy her a new one pero nagagalit siya. Hindi sumagot si Severino. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ng dalaga at lumapit sa kanyang ina. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ni Nanay Feli. Ngunit ang mas nagpasikip sa kanyang dibdib ay nang tingnan siya ng kanyang ina at pilit nang ngumiti. Isang nangiting punong-puno ng takot na baka siya pa ang maging dahilan ng pag-aaway ng magkasintahan. Ayos lang anak, garalgal na wika ni Nanay Feli. Inilalayo ang maduming damit upang hindi madikitan ang pantalon ni Severino. Aksidente lang. Matanda na rin ang damit na ito. Oras na rin siguro para itapon. Tinitigan ni Severino ang mantsa ng alak. Tinitigan niya ang nanginginig na balikat ng kanyang ina. At pagkatapos, lihim niyang tiningnan ang mukha ni Cassandra na nakatalikod sa matanda. Isang mukha na may bahagyang nangisi na hindi tuluyang naitago ng kanyang pag-arte. Bumalik sa isip ni Severino ang lumang hair clip sa ilalim ng sofa, ang mga tinapong suman, ang napakabilis na pagpapalit ng emosyon ni Cassandra. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay nagsimula ng mabuo, bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan ng katotohanan. Pagsapit ng hating gabi, nang tulog na ang lahat, nakaupo si Severino sa loob ng kanyang madilim na opisina. Nakalatag, sa ibabaw ng kanyang mesa ang bestida ng kanyang ina na pilit niyang iniligtas mula sa basurahan. Ang mantsa ng alak ay natuyo na, parang isang malaking sugat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Makalipas ang 3 pagring, sumagot ang nasa kabilang linya. Laura, malamig na wika ni Severino. Ang kanyang boses ay tila yelo na hindi mababasag ng anumang apoy. Walang bakas ng galit kundi isang napakatalim na determinasyon. Huwag kang magtatanong. Sumunod ka lang. Gusto kong ipaimbestigahan mo ang lahat tungkol kay Cassandra at sa pamilya niya. Ang mga bank accounts, ang charity, ang mga naging galaw niya nitong mga nakaraang araw. Ibigay mo sa akin ang lahat. Sa isang tahimik at tago na silid sa pinakailalim na palapag ng gusali ng De La Cruz Holdings, naghihintay si Severino. Ang silid ay madilim. Naiilawan lamang ng isang desk lamp sa ibabaw ng mahabang mesa. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Laura. Wala siyang dalang anumang folder o papeles, tanging isang maliit na itim na USB lamang na mahigpit niyang hawak sa kanyang palad. Lumapit si Laura at maingat na inilapag ang maliit na bagay sa ibabaw ng mesa. Tila ito ay isang bombang anumang oras ay sasabog. Sir? Nanginginig.
Ngunit buo ang loob na wika ni Laura. Nandito na po ang lahat ng pinapahanap ninyo at may kalaki pa pong isang bagay na kailangan ninyong makita gamit ang inyong sariling mga mata. Walang sinabi si Severino. Kinuha niya ang USB at isinaksak ito sa kanyang laptop. Bumungad sa screen ang ilang mga folder, ngunit ang una niyang pinindot ay ang nag-iisang video file na may petsa kung kailan unang dumating ang kanyang ina sa Maynila. Lumabas ang pamilyar na tanawin, ang mamahaling kapihan sa ground floor ng kanyang kumpanya. Walang tunog ang video dahil galing ito sa security camera. Ngunit ang kawalan ng ingay ay mas nagpalakas sa bawat detalyeng nakikita niya. Nakita niya ang kanyang ina, nakatayo sa gilid, yakap-yakap ang pamilyar na basket ng suman. Nakita niya ang paglapit ni Cassandra kasama ang tiyahin nito. At pagkatapos, nagsimula ang bangungot. Nanlaki ang mga mata ni Severino. Pigil ang kanyang hininga habang pinapanood ang babaeng papakasalan niya na matalim na nakaturo sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang pandidiri sa mukha ni Cassandra, ang pagtawag nito ng gwardiya. Nakita niya ang pagkabigla ng kanyang ina, ang pag-atras, at ang tuluyang pagbagsak ng basket. Gumulong ang mga kamatis at suman sa makintab na sahig. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Severino nang makita niya kung paano marahas na inapakan ni Cassandra ang mga kamatis. Dinudurog hindi lamang ang prutas, kundi ang mismong dangal ng babaeng nagluwal sa kanya. Dahan-dahang inilapit ni Severino ang kanyang nanginginig na kamay sa screen ng laptop. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mukha ng kanyang ina sa monitor. Nakita niya kung paano lumuhod si Nanay Feli sa paanan ng dalaga. Ang inang nagturo sa kanyang tumayo nang tuwid sa hamon ng buhay, ngayon ay nakaluhod. Pinupulot ang mga nadurog na tira-tira sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng mundo. Parang pinupunit ang dibdib ni Severino. Bumalik sa kanyang isipan ang araw na iyon, ang pagsisinungaling ng kanyang ina na naligaw lamang ito, ang mga pilit na ngiti, tuwing kakain sila sa penthouse, ang maduming damit, ang pamamalagi nito sa madilim na kwarto. Ang lahat ng pagtitiis na yon ay ginawa ni Nanay Feli upang maprotektahan ang huwad na kaligayahan niya. Binaling ni Severino ang kanyang paningin sa iba pang dokumento na inihanda ni Laura. Mga bank statements, mga pekeng resibo. Nakita niyang ang 3 milyong pisong pondo na dapat sana ay para sa mga batang may sakit ay direktang inilipat sa account ng isang sikat na tindahan ng mga mamahaling bag sa Europa. Ang Villarreal Charity Foundation ay hindi isang tulay ng pag-asa. Ito ay isang bangko para sa kasakiman ni Cassandra at ng pamilya nito. Gumuho ang buong mundo ng matikas na CEO. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala o sumuntok sa pader. Ang pinakamasakit na pagdurusa ay ang pagdurusang walang tinig. Bumagsak ang mga balikat ni Severino. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng mesa. Itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga braso. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Bawat paggalaw ng kanyang dibdib ay naglalabas ng labis na pagsisisi, sumbatan sa sarili, at matinding kahihiyan. Siya, na nag-akalang narating na ang rurok ng tagumpay, ay naging bulag at bingi sa pagdurusa ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Iniwan niya ang kanyang ina sa kamay ng isang demonyo. Nakatayo lamang si Laura sa isang gilid, tahimik na nakikiramay sa pagdurusa ng kanyang boss. Nakita niyang may isang patak ng luha na dumausdos mula sa pisngi ni Severino, bumagsak ng eksakto sa ibabaw ng isang nakakalat na draft ng imbitasyon sa kasal. Ang mainit na luha ay pumatak sa pangalan ni Cassandra. Unti-unting pinalabo ang tinta nito hanggang sa tuluyan itong mabura. Makalipas ang ilang mahahabang minuto ng pighati, dahan-dahang inangat ni Severino ang kanyang ulo. Kinuha niya ang isang panyo at pinunasan ang kanyang mukha. Nang muli siyang tumingin kay Laura, nagbago ang ihip ng hangin sa buong silid. Wala na ang mga luha, wala na ang awa at pagmamahal. Ang mga mata ni Severino ay naging kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim.
Ang aura niya ay hindi na isang taong nasaktan, kundi isang mandirigmang handang maningil ng dugo. Inayos niya ang kanyang kurbata at kalmadong hinugot ang USB mula sa laptop. Ilalagay niya ito sa bulsa ng kanyang suit malapit sa kanyang puso, kung saan nag-aapoy ang paghihiganti. Laura, malamig na utos ni Severino, ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kang magsasalita kahit kanino tungkol dito. Ipagpatuloy ang lahat ng paghahanda. Naguluhan si Laura. Pero sir, bukas na po ang malaking engagement party. Hindi po ba natin kakansilahin? Isang mapait at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa labi ng binata. Hindi. Hayaan mong dumalo ang lahat ng media. Hayaan mong pumunta ang lahat ng pinakamalalaking negosyante sa bansa at ang buong angkan ng Villarreal. Gusto ni Cassandra ng isang gabing hindi makakalimutan ng lahat. Ibibigay ko sa kanya ang eksaktong hinihingi niya. Pag-uwi ni Severino sa penthouse ng gabing iyon, dala niya ang isang malaking kompol ng mga paboritong bulaklak ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay tila walang bahid ng galit, isang perpektong maskara ng pag-ibig na binuo mula sa pinakamatigas na yelo. Sinalubong siya ni Cassandra ng isang masayang tili at mahigpit na yakap. Hindi napapansin ang paninigas ng mga balikat ng lalaki sa tuwing dumidikit ang balat nito sa kanya. Babe, thank you. They're so beautiful. Malambing na wika ni Cassandra habang nilalanghap ang bango ng mga bulaklak. I'm so excited for tomorrow. Ang sabi ni Tita Beatrice, lahat ng malalaking pahayagan ay darating. It will be the event of the year. Ngumiti ng tipid si Severino, isang ngiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Oo, Cassandra, sisiguraduhin kong buong bansa ang makakakita sa kaganapan bukas. Magiging huli na itong gabi ng paghahanda. Pagkatapos ng hapunan, dahan-dahang naglakad si Severino patungo sa kwarto ng kanyang ina. Nakita niya si Nanay Feli na nakaupo sa gilid ng kama, pilit na tinatahi ang kanyang nasirang bestida sa ilalim ng malamlam na ilaw. Kinuha ni Severino ang suklay mula sa lamesita at naupo sa likuran ng kanyang ina. Maingat at dahan-dahang sinuklay ni Severino ang mahahabang hibla ng puting buhok ni Nanay Feli. Bawat hagod ay puno ng pagsisisi at tahimik na panalangin para sa tawad. Naramdaman ni Nanay Feli ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman ng matanda ang bigat ng damdaming hindi masabi ni Severino. Isang butil ng mainit na luha ang pumatak mula sa mata ng binata patungo sa balikat ng ina. Ngunit mabilis niya itong pinunasan bago pa man lumingon si Nanay Feli. Samantala, sa kabilang bahagi ng penthouse, abala si Cassandra at Tita Beatrice sa pag-inom ng tsa habang pinagtatawanan ang kanilang mga plano. Kapag kasal na kayo, kailangang ilipat na natin ang lahat ng ari-arian ni Severino sa isang holding company na tayo ang may hawak. Bulong ni Tita Beatrice, ang kanyang mga mata ay naniningkil sa kasakiman. At ang matandang iyon, kailangang maipadala na siya sa isang malayong nursing home sa probinsya. Hindi siya pwedeng mamalagi rito. Tumawa ng mahinhin si Cassandra, tila ang pagpaplano sa pagtatapon ng isang tao ay isang simpleng biro lamang. Hindi nila alam na mula sa labas ng pinto, nakatayo si Severino. Nakakuyom ang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Pinipigilan ang sariling sumabog bago ang tamang panahon. Dumating ang umaga ng malaking engagement gala. Sa loob ng marangyang grand ballroom ng pinakasikat na hotel sa Maynila, abala si Laura at ang waiter na si Arman. Sa ilalim ng utos ni Severino, pinalitan nila ang lahat ng mga inihandang video para sa gabi. Ang technical team ng hotel ay lihim na binayaran ni Severino upang sumunod lamang sa boses ni Laura. Arman, sigurado ka bang maayos ang audio? Tanong ni Laura, ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok. Dahil sa kaba at pananabik sa katarungan, tumango si Arman
habang maingat na inililigpit ang mga kable sa likod ng malaking LED screen. Opo, Miss Laura. Maririnig ng lahat kahit ang pinakamaliit na bulong ng demonyong yon. Handa na ang lahat. Bumalik si Severino sa penthouse upang sunduin ang kanyang ina. May dala siyang isang malaking itim na kahon. Nang buksan ito ni Nanay Feli, bumulaga ang isang napakagandang bestida na gawa sa pinakamahal na telang seda, kulay asul na tila kalangitan sa umaga, at may mga borda na hango sa mga bulaklak ng Nueva Ecija. Nay, isuot niyo po ito, bulong ni Severino, habang hinahawakan ang mga kamay ng ina. Gusto kong makita mo ang lahat ng mangyayari mamaya. Huwag kang matatakot. Nandito na ang iyong anak. Nalilito man, sumunod si Nanay Feli. Isinuot niya ang damit na tila isang reyna, ngunit pinasuot pa rin siya ni Severino ng isang mahabang itim na coat sa ibabaw nito upang itago ang ganda ng bestida hanggang sa huling sandali. Pinilit ni Severino na manatili si Nanay Feli sa loob ng sasakyan kasama si Laura hanggang sa hudyat niya. Nagsimula ang gabi ng karangyaan. Ang red carpet ay napuno ng mga kilalang personalidad, mga kamera na walang tigil sa pagkurap at ang ingay ng mga mamamahayag na nag-uunahan sa pagkuha ng pahayag. Pumasok si Cassandra sa loob ng ballroom, suot ang kanyang puting traje de boda na puno ng mga diamante. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga alahas na galing sa kaban ng De La Cruz Holdings. Naglalakad siya na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Hindi alam na ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang bitayan na siya rin ang gumawa. Sa likod ng entablado, tumayo si Severino, inaayos ang kanyang itim na suit. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking handang ibuwal ang lahat ng kasinungalingan. Ang bawat tawanan sa labas, ang bawat kalansing ng mga baso ng champagne ay tila isang countdown para sa pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng luha ng kanyang ina. Ang buong grand ballroom ay umaapaw sa kislap ng mga kristal na chandelier at amoy ng mga mamahaling bulaklak na tila nanggagaling sa bawat sulok ng silid. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinhin na halakhak ng mga elitista ay bumubuo ng isang himig ng tagumpay para kay Cassandra. Suot ang kanyang traje de boda na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bawat hakbang niya sa ibabaw ng entablado ay puno ng pagmamalaki. Sa tingin niya, narating na niya ang langit. Tumayo si Cassandra sa harap ng mikropono. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong bulwagan nang magsimula siyang magsalita. Tonight is not just about the union of two people, but a union of hearts that beat for the less fortunate. Wika ni Cassandra, ang kanyang boses ay puno ng tamis at kunwari't pagpapakumbaba. The Villarreal Foundation, together with De La Cruz Holdings, is committed to bringing light to those who are in the dark. Dahil para sa akin, ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa pagtulong sa mga taong walang-wala. We must treat everyone with dignity, no matter their status in life. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Maraming mga panauhin ang humanga, ang iba naman ay napaluha sa tila tapat na mga salita ng dalaga. Sa isang sulok, nakatayo si Tita Beatriz, nakataas ang noo at may hawak na baso ng champagne, tila ninanamnam ang bawat sandali ng kanilang tagumpay sa panlilinlang. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Severino. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng isang kakaibang ngiti na tila may lihim na kahulugan. Habang papalapit siya kay Cassandra, ang bawat yapak ng kanyang sapatos ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng isang malaking kasinungalingan. Inakbayan ni Severino si Cassandra sa harap ng lahat ng mga kamera. I am so proud of you, Cassandra. Wika ng binata. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaabot hanggang sa pinakamalayong sulok ng ballroom. Hanga ako sa iyong dedikasyon sa mga mahihirap. Hanga ako sa iyong malasakit sa dignidad ng bawat tao.
Tumingin si Severino sa mga manunood. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakapangilabot na kislap. Dahil sa kabutihang ipinamalas ng aking mapapangasawa, may inihanda akong isang espesyal na sorpresa. Isang maikling video na nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Cassandra Villarreal. Isang katotohanan na dapat nating lahat na makita at tularan. Napaawang ang labi ni Cassandra sa labis na kagalakan. "Oh, Sev, you didn't have to." Epektong bulong ng dalaga habang pilit na naglalabas ng isang butil ng luha ng pagkagulat para sa mga kamera. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, tila isang birhen na nagpapasalamat sa langit. Hindi alam na ang sariling bitag niya ay handa ng sumara. Ito ang golden moment ng gabi. Isang larawan ng perpektong pag-ibig at pagkakawanggawa na sadyang idinisenyo upang madaling gumuho. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang malaking katahimikan ang muling namayani. Tanging ang mahinang hininga ng mga panauhin ang maririnig. Ang malaking LED screen sa gitna ng entablado ay nagsimulang bumaba mula sa kisame, lumilikha ng isang mabigat at nakakatense na pakiramdam sa hangin. Sa dilim, nararamdaman ni Severino ang USB na nasa loob ng kanyang bulsa. Tumingin siya sa isang direksyon sa itaas, sa control booth, kung nasaan si Laura at Arman. Isang maliit at hindi mapapansing tango ang ibinigay ni Severino. Humarap si Severino kay Cassandra na noon ay nakatitig sa screen na may labis na pananabik at kislap sa mga mata. "Sana ay magustuhan mo ito, Cassandra." Bulong ni Severino. Ang kanyang tinig ay malamig at tila isang hatol ng kamatayan. Dahil ito ang magiging pinakamahalagang alaala ng iyong buhay. Biglang nagliwanag ang malaking screen. Ang unang imaheng lumabas ay hindi ang mga larawan ng kanilang paglalakbay o ang mga proyekto ng foundation. Ang unang lumabas ay ang grainy at malinaw na kuha mula sa isang security camera sa ground floor ng De La Cruz Holdings. Ang kaba sa dibdib ni Laura sa control room ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat hampas. Habang ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakapako sa screen, ang tunog ng unang salitang lalabas sa video ay handa nang yumanig sa buong mundo ng mga Villarreal. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay tila naging yelo nang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa mga dambuhalang speaker. Hindi ito boses ng pag-ibig, kundi ang matatalim at mapang-alipustang tinig ni Cassandra na ni-restore ni Laura mula sa CCTV. "Umalis ka rito, amoy lupa ka. Guardia, palabasin niyo nga ang pulubing ito." Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na paulit-ulit na humahampas sa katahimikan ng bulwagan. Sa malaking screen, kitang-kita ng lahat ng pinakamataas na tao sa lipunan ang bawat detalye. Ang pagturo ni Cassandra sa mukha ng isang matanda, ang paghampas ng basket sa sahig, at ang pinakamasakit sa lahat, ang marahas na pag-apak ni Cassandra sa mga kamatis at suman habang nakaluhod ang matanda sa kanyang harapan. Isang matinding singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa paghanga, ngayon ay naging sunod-sunod na pag-atake sa namumutlang mukha ni Cassandra. "Turn it off! Fake iyan! Sinisiraan lang ako!" Sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono mula kay Severino, ngunit marahas na inilayo ng binata ang kanyang kamay. Ang mukha ni Severino ay hindi nakakikitaan ng kahit anong emosyon. Tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. "Ang babaeng tinawag mong basura," simula ni Severino. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong silid. "Ang babaeng niyurakan mo ang dignidad dahil lamang sa suot niyang kupas na duster ay ang aking ina. Siya ang babaeng nagbuwis ng sariling buhay at pawis para marating ko ang kinalalagyan ko ngayon." Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Cassandra. Napabitaw siya sa braso ni Severino at napaatras hanggang sa tumama siya sa dekorasyon ng mga bulaklak na agad na natumba at nagkalat sa sahig.
Ang mga bulong ng pandidiri mula sa mga bisita ay tila mga bubuyog na sumusugod sa kanya. Hindi pa natatapos si Severino. Sa isang pindot sa kanyang remote, nagbago ang screen. Lumabas ang mga dokumento ng bangko, ang mga pekeng resibo, at ang mga larawan ng mga mamahaling bag na binili gamit ang perang ninakaw mula sa Villarreal Charity. Hindi lang pala pagkatao ang ninanakaw mo, Cassandra. Pati ang pagkakataon ng mga batang may sakit na mabuhay, kinuha mo rin para sa luho mo. Dagdag ni Severino, ang boses ay puno ng puot. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Tita Beatriz. Ngunit sa halip na tulungan ng kanyang pamangkin, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Cassandra ang narinig ng lahat. Sa takot na madamay ang sariling pangalan, tinalikuran ni Beatriz ang sariling dugo. Wala akong kinalaman dito. Ninakawan mo rin ako, Cassandra. Sigaw ng matanda. Bago nagmamadaling lumabas ng ballroom, iniwan ang dalaga sa gitna ng kahihiyan. Nanginginig ang buong katawan ni Cassandra. Ang kanyang tragedy boda na simbolo sana ng kanyang tagumpay. Ngayon ay tila isang sumpa na gustong sumakal sa kanya. Napaluhod siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga luha ay nagpapaapaw sa makapal na makeup na nagmantsa sa kanyang muka. Sev, please, I did it for us. Pagmamakaawa ni Cassandra, pilit na hinahawakan ang dulo ng pantalon ni Severino. Mahal kita. Patawarin mo ako. Dahan-dahang yumuko si Severino, tinitigan ang babaeng minsan niyang inakalang magiging katuwang sa buhay. Inabot niya ang kamay ni Cassandra, hindi upang itayo ito, kundi upang bawiin ang suot nitong brilyanteng singsing. Marahas niyang hinubad ang singsing at itinapon ito sa baso ng pulang alak na nasa malapit na mesa. Ang mantsa sa puso mo, Cassandra, ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong yaman. Malamig niyang wika. Eksaktong bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok si Laura, inaalaya ng isang babae. Lahat ng mata ay lumingon. Si Nanay Feli, nakasuot ng napakagandang asul na silk gown. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang tindig ay puno ng tahimik na dignidad. Siya ang tunay na reyna ng gabing iyon. Naglakad si Severino pababa ng entablado. Iniwan si Cassandra na nakadapa at humihikbi sa sahig habang pinalilibutan ng mga reporter na walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang pagbagsak. Lumapit si Severino sa kanyang ina, lumuhod sa harap nito at kinuha ang magaspang na kamay ni Nanay Feli upang idikit sa kanyang noo. Nay, tapos na po ang pagtitiis nyo. Uwi na po tayo. Bulong ni Severino. Ang boses ay puno ng pagmamahal na sa wakas ay malaya na sa anumang kasinungalingan. Tumingin si Nanay Feli kay Cassandra. Isang tingin na walang halong galit. Tanging habag lamang para sa isang taong mayaman sa pera, ngunit dukha sa pagkatao. Tinalikuran nila ang ingay at kislap ng maling mundo. Habang ang tunog ng kanilang mga yapak palabas ng hotel ay tila isang awit ng tagumpay para sa katotohanan. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang ingay ng Maynila ay tila naging isang malabong bulong na lamang sa alaala ni Nanay Feli. Sa ilalim ng nagbabagang hapon sa Nueva Ecija, ang ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at sariwang dahon ng saging. Nakaupo si Nanay Feli sa kanyang paboritong papag sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtitiklop ng mga malilinis na duster. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang takot na baka may humusga sa kanyang pagkatao. Sa di kalayuan, makikita ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting t-shirt at pantalon. Pawisan ng noo habang maingat na nagdidilig ng mga tanim na kamatis. Si Severino iyon. Iniwan niya ang malaking bahagi ng kanyang oras sa syudad upang mas madalas na makasama ang kanyang ina. Ang kumpanya ay maayos pa ring tumatakbo sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang tao. Ngunit natutunan na ni Severino na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat
sa taas ng gusaling pagmamay-ari mo, kundi sa lalim ng katahimikang nadarama mo kasama ang mga mahal sa buhay. Anak, magpahinga ka muna. Baka mabinat ka sa init. Malambing na tawag ni Nanay Feli. Tumayo si Severino at pinunasan ang kanyang pawis gamit ang isang bimpo. Lumapit siya sa kanyang ina at naupo sa tabi nito sa papag. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nanay Feli, isang kilos na nagpaparamdam sa kanya na siya ay muling naging isang batang walang inaalala sa mundo. Ayos lang po ako, Nay. Mas masarap pong magbungkal ng lupa kaysa magbilang ng pera sa opisina. Nagkaroon ng bahagyang ingay mula sa loob ng bahay, ang tunog ng telebisyon na naiwang nakabukas. Isang balita ang lumabas tungkol sa huling hatol ng hukuman kay Cassandra Villarreal dahil sa patong-patong na kaso ng malaking pandaraya at pagnanakaw sa pondo ng charity. Tuluyan na siyang nahatulan ng pagkakakulong. Ang kanyang pamilya ay naghirap na rin at tinalikuran ng lahat ng kanilang mga dating kaibigang elitista. Sandaling nagkatinginan ng mag-ina. Inasahan ni Severino na makakakita siya ng galit sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit tanging malalim na buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Nanay Feli. Dahan-dahan niyang inabot ang remote control at pinatay ang telebisyon. Pilit na ibinabalik ang katahimikan sa loob ng kanilang tahanan. Napatawad mo na ba siya, Nay? Mahinang tanong ni Severino. Ngumiti si Nanay Feli, isang ngiting puno ng kapayapaan. Matagal na, anak. Ang galit ay isang mabigat na basket na hindi mo kayang dalhin habang buhay. Pinili kong bitawan ang lahat ng iyon para maging magaan ang paglalakad ko patungo sa katahimikan. Hindi ko na siya kailangang kamuhian para maging masaya ako. Nabalik ang diwa ng dalawa nang marinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa harap ng kanilang bakuran. Isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa labas. Si Laura, dala-dala ang ilang mga libro at isang basket ng mga kakanin na binili niya sa bayan. Madalas na siyang bumisita sa probinsya tuwing katapusan ng linggo. Sa bawat pagdating niya, laging may kislap sa mga mata ni Severino na hindi maipaliwanag at isang mapaglarong ngiti naman ang sumisilay sa labi ni Nanay Feli. Nay Feli! Sir Sev! May dala akong suman mula sa bayan, pero sigurado akong mas masarap pa rin ang luto niyo. Masayang bati ni Laura habang naglalakad patungo sa kanila. Habang naghahanda sila ng merienda sa ilalim ng puno, naramdaman ni Severino ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng anumang luhong na bili niya sa Maynila. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad sa mga taong ninakawan nito. Ang Felicidad Foundation na itinayo ni Severino ay nagsimula ng magpaaral ng daan-daang anak ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ngayon, ang pangalan ng kanyang ina ay hindi na isang lihim na ikinahihiya, kundi isang simbolo ng katatagan at tunay na yaman ng kalooban. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, nanatili silang magkakasama sa ilalim ng puno ng mangga. Walang mamahaling alahas, walang mga peking ng ngiti, tanging ang tunay na pagmamahal na napatunayan ng panahon at pagtitiis. Ang tahanan ay hindi pala isang palasyo. Ang tahanan ay kung saan iginagalang ang puso at kung saan ang bawat patak ng luha ay pinupunasan ng kamay ng pag-unawa.